Ang laman ng ating My Life Pro Technopreneur Pack ay ang mga sumusunod. Isang Technopreneur card, 20 Techno User cards, 3 Empower SIM, isang My Life Pro Primer, 20 Quick Guide number 1, 20 Quick Guide number 2, isang Product Guide number 4, 20 Price List number 5, isang V-Mobile Tarpaulin, isang Apollo Toothpaste, at isang Moringa Exceed. Yung package natin is nagkakahalaga ng 4,999. And tuturo ko sa inyo is the Quick Guide Training Module. So, yung una nating quick guide na tuturo ko sa inyo is about the managing your Load Extreme account. Yung number 1 na brochure natin. Yung managing your Load Extreme account. How to register a Technopreneur or Techno-User. Kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang klase ng card. Yung isa, yung kulay violet, yun yung Technopreneur card. At yung kulay green naman is yung Techno-User card. Mapapansin niyo yung Technopreneur card sa likod niya, merong subscriber activation code at PPSC. So yung sa Techno-User card, meron lamang subscriber activation code. So yun yung pinakaiba ng Technopreneur card at yung Techno-User card. Okay, first, scratch natin yung registration card sa likod ng ating Technopreneur card para ma-reveal yung 10-digit SACR, Subscription Activation Code. Then after nun, scratch din natin yung next, which is the PPSC, para ma-reveal yung 16-digit Product Pack Sales Code or PPSC. How to register using your cell phone. So, sa ating right message, type lang natin is LX space, reg, space, ID number, space SAC, space, birth date. So, yung birth date natin, format is month, dash, date, dash, year. Then, space, telco code. So, kung smart kayo, smart yung i-register natin. Then, kung Globe, Sun, then, token text, and touch mobile. So, pag touch mobile, TM lang ilalagay. Then, pag token text, TNT. Then, after nun, space ulit, then full name. So, yung nasa harap, yun yung ating ID number. Then, yung ating SAC or Subscription Activation Code is nasa likod. Yung 10 digits na nasa likod. Then, after natin i-type yung sa right messages, same procedure din siya sa ating Techno-User account. So, after natin, make sure double check lang natin palagi yung name tsaka yung birth date, yung lahat ng info na kailangan. After nun, isa natin sa ating mga default gateway. So, mapapansin ninyo, dalawang klase yung gateway per network. For example, sa Globe, kung yung number mo, yung last digit ng cellphone number mo na i-register is nag-end sa even number. So, automatic, ang inyong gagamitin na number is yung even, yung huli, yung number 6 na yung 0916-552-2616. Then, kung add number ka naman, yung last digit na may add number sa huli ang gagamitin mo. Same din siya sa Smart and Sun. Then, after nun, after nating may register, makakatanggap tayo ng ating temporary PIK. So, ito yung format. Congratulations, your temporary PIK is 123456. Then, your load balance is 0. So, then after yan, pag na-receive natin yung PIK, bibigyan din tayo ng V-Mobile ng ating assigned gateway. Next, step 2. Change the registered address. So, sa right message ulit, type lang natin LX space CHGADDR space ID number space current PIK space complete address. Then after nun, send lang din ulit natin sila sa default gateway or yung assigned gateway na binigay sa atin ni V-Mobile. Then, another option to register is via internet. So first, punta lang kayo sa ating official website, yung www
loadextreme.ph. So, yung loadextreme, ang spelling is LOADXTREME. So, walang E is extreme. So, ito yung official address natin. Then, after nun, click lang natin yung no account. So, after natin click yun, pupunta sa next page, basahin na natin terms of use. Then, after nun, press natin yung I agree. Then after nun, click submit. Then after natin maklik submit, magre-redirect ulit siya sa bagong page. So, type lang ulit natin yung first name natin, complete address. Now, the birth date, iba yung format pagdating sa online registration. So, sa birth date, month / date / year. So, kanina ko sa via cellphone is month dash. Then, pag via online naman, / naman yung gagamitin. After nun, yung cellphone na gusto natin i-register. Then, our ID number, SAC. Then, yung ating email address. Make sure na valid yung email address na gagamitin natin. Then, double check ulit ang information before we click submit. After we click to submit, magre-redirect ulit siya sa bagong page. So, naka-highlight na red, yun yung ating temporary PIK. So, after nun, sulat na natin sa isang kapiraso ng papel na hindi natin basta-basta makakalimutan. After nun, login lang tayo sa official website ulit natin, yung loadextreme.ph. Then from there, type lang natin yung ID number natin plus the PIK na nakuha natin from the previous page. Then, click lang natin yung login. Then, after we click the login, click natin yung link na My Life for Activation. After nun, after natin maklik yun, pupunta na siya sa activation page ng My Life. So, makikita nyo ron, you are about to activate your My Life for account and experience a renewed level of freedom and earnings. So, click lang natin yung continue. After nun, mag-redirect ulit sa bagong page. So, pag nasa bagong page na tayo, ito yung ating official website sa My Life Pro. Activation code, yun yung PPSC na nasa likod, yung 16-digit card. So, sulat natin yon. Then, sponsor ID. Sponsor ID is mahalaga. Ang ilalagay natin dito ng sponsor ID number is yung nag-invite sa'yo sa V-Mobile or siya yung nag-sponsor sa'yo na mag-member ng V-Mobile. So, hihingi natin sa kanya yung sponsor ID natin or yung sponsor ID ibibigay sa atin. And after nun, type lang natin ulit yung full name, then middle, then last name, and birth date. Same format, month / date / year. Then gender, civil status, then address. So, pag scroll down mo yan sa lower part, meron ulit siyang continuation. Then area, or yung region natin. Kung tag-NCR tayo, then select natin yung municipality. For example, Makati. After nun, security questions. Drop-down menu yan na kung saan may mga series of security questions na pwede natin piliin. So, for this example, ang pinili muna natin is what's your childhood nickname, then select a security question, then yung answer natin, type na natin yung answer natin. And after nun, type natin yung ating email. Make sure na yung email address natin is active or yung patalagi natin ginagamit. Then, TIN number. And kung wala pa kayong TIN number, pwedeng to follow yung TIN number. Yung TIN number usually, kailangan niya pang mag-encash na tayo ng ating earnings. Then, after nun, mobile number. Then, pakitype yung nasa code box. Yung security code for anti-spam. Type lang natin as is. So, mas maganda, kung capital letter yung ita-type, is i-type din natin sa capital. And after na, make sure na i-run through nyo ulit yung mga informations ninyo. Always double check before you click the submit button. Then after nun, login kayo sa inyong registered email.
Hanapin nyo lang yung address na mylifepro@vmobile.com.ph. From there, makikita nyo yung inyong login ID plus your password. So, ito yung temporary password natin. Pwede natin siyang palitan anytime. Then, after nun, login lang tayo sa mylifepro natin. So, yung address natin is mylifepro.biz. So, login lang tayo doon para ma-check natin yung ating account sa mylifepro. After nun, successful na, you're already an official member of V-Mobile. Then, technical aspects naman tayo na load extreme. How to change PIK via cellphone. So, sa right message ulit, type lang natin is LX space CHGPIK space ID number space current PIK space new PIK. After nun, send na natin sila sa correct gateways natin or yung assigned. Kung mapapansin niyo sa Smart, meron siyang isa pang gateway, yung 5986. That 5986 is, dedicated gateway yan para sa Empower SIM. Remind ko rin na pag nag-change tayo ng PIK, automatic yung ating load wallet is mababawasan ng 1 peso charges. So kung halimbawa, wala pa kayong load wallet pero nag-change kayo ng PIK, magkakaroon kayo ng negative. So magkakaroon kayo ng utang, parang utang na load wallet sa V-Mobile. So once na nag-replenish yung load wallet, automatic ibabawas yung 1 peso na yan. Once na na-credit yung inyong load wallet. Then, inquire load balance via cellphone. Then, sa right message ulit, LX space, BAL space, ID number, then yung current PIK. Then, after nun, send lang natin ulit sila sa ating mga assigned gateway. Then, how to change registered cellphone number. Mahalaga ito, for example, yung una nyo ni-register na cellphone number under V-Mobile is nawala o nasira yung SIM card. So, kailangan natin magpalit ng panibagong registered cellphone number. So, from the right messages ulit, type lang natin LX space, new cell space, ID number space, current PIK space, new cellphone number. After nun, send na natin ulit sila sa mga gateways natin. So, mahalaga yung registered cellphone kasi diyan natin matatanggap yung mga confirmations natin regarding load wallet. Halimbawa, nagpa-replenish tayo ng load wallet, yung confirmation na natanggap na natin or pumasok na yung load wallet sa account natin, diyan ipapadala yung text message. Then, change registered address. Right message ulit, type lang natin LX space CHGADDR space ID number space current PIK space complete address. Then, send lang ulit natin sa ating mga gateways. How to load. Ito yung palagi natin gagamitin na command. So, right message ulit, type lang natin LX space load space ID number space current PIK space product code space cellphone number. Yung product code, makikita natin yun sa brochure number 5 natin. And after nun, send lang natin sila ulit sa ating mga assigned gateway. So, loading via load extreme. So, login lang tayo sa ating official website, yung loadextreme.ph. Then, click lang natin yung online loading. Then, from there, may magpop-up na bagong window. Input lang natin yung ating ID number at yung ating PIK. I suggest gagamitin nyo yung anti-keylogger function ng ating online loading. Click lang natin yung mouse para ma-input natin yung mga numbers natin. Prevention yan for unauthorized access. Kasi mamaya yung computer na ginagamit natin is nag-register pala siya ng mga inputs natin. So makikita at malalaman ng ibang tao yung ating password. Mas magandang gamitin yung anti-keylogger. For example, nasa isa kayong internet shop at doon kayo mag-load via online. So after nun,
Select lang tayo ng product. For this example, pipili tayo ng G500. Then after natin napili yung G500, input natin yung cell number. Always double check. Once na na-click natin yung send load, merong bagong window na lalabas. Ang nakalagay doon is, are you sure you want to load G500 to this number? So, 917-826-0721. Then, always double check the number. Then, after natin ma-confirm na tama yung number natin, click lang natin yung OK. Then, after a few seconds, yung load natin is papasok na kaagad sa ating cellphone. So, cellphone loading, ito yung mga system behavior natin. Once na nag-send tayo ng command, pag na-send natin yan, pupunta yung sa server ni V-Mobile. Then after nun, si V-Mobile ay magpapadala sa mga telco. Then from there, si telco naman ay magpapadala ng load sa ating cellphone. For example, kung smart, si smart yung magpapadala sa atin ng load. Okay. Another system behavior. For example, network busy. So, tama naman yung command, na-send natin, yung nga lang, network busy. So, after nun, tatanggap ni load extreme, ipinadala sa network. Kung problema, congested yung network. So, for this scenario, automatic, magkakaroon tayo ng loading delay sa ating mga load. So, parang nata-traffic yung load natin. Ito pa yung isa sa mga system behavior. Example, tama yung command na iset, si load extreme is nag-offline. Usually, ang mga factors na nangyayari kung bakit naging offline si load extreme is yung mga sumusunod. Emergency maintenance, electricity maintenance, internet maintenance, or forces of nature. Since you are a company, technology-based company, so from time to time, kailangan natin ng maintenance for better performance. So, nag-announce naman yan at least a day, usually a day or a few hours before the scheduled maintenance, nag-inform ang V-Mobile. Usually, pag nagkakandak sila ng mga maintenance, yung mga scheduled maintenance, ginagawa nila ito is from 12 a.m. up to 6 a.m. ng Philippine time. Then pag nangyari yung ganun, automatic loading unavailable. What if naman, tama yung command mo, na-send mo, natanggap ni load extreme. And then from there, pinadala niya sa mga telco. Ang problema, network maintenance yung mga telco. So, for this example, automatic loading unavailable. Maganda sa V-Mobile, for example, nag-maintenance ang Globe. Meron pa tayo mga additional products na pwedeng gamitin. For example, the Sun and Smart Plus, yung mga online games, yung mga prepaid internet, pwede natin pa silang lagyan ng load. Now, ito yung isang sa mga unique features ni V-Mobile. Yung tinatawag na circumventing 30 minutes trapping rule. So, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, pag ikaw is nag-send ng load ng sunod-sunod, for example, 5 to 10 times, ang papasok lang na load sa pinaloadan mo sa kapatid mo or sa parents mo is once lang. So, ito pa rin yung format. LX space, load space, ID number space, PIK space, product code, then space, cellphone, customer cellphone number. Valid yan for one transactions within 30 minutes. Without changing the prefix of the command, or as is lang siya. Then ito pa yung isang format. Loading command sending to 5 gateways. Same network. So, pag ginawa natin yan, actually it's 30 minutes na. Sending, loading command to 5 gateways, same network. 30 minutes siya, within 30 minutes pa rin. So, automatic, isa lang dyan ang magpo-push through. Isa lang ang papasok dyan. Then, from there, matatanggap natin yung load. So, valid siya as one transaction, basta within 30 minutes.
So, ito yung isa pang scenario. Loading command sending to bind gateway 10 to 20 times. Same network. So, automatic, isa pa lang din ang magiging transactions niyan. So, send natin sa server ni vMobile for 10 to 20 times. Then, isa lang dyan ang papasok. So, valid siya as transaction only within 30 minutes. Pag nag-31 minutes yan, consider second transaction na siya. So, system behavior. Meron tayong tinatawag na 3-error trapping rule. Ibig sabihin, 3 beses tayo nagkamaling mag-type ng ating PIK. Automatic, pag ito yung nangyari, block yung ating account up to 12 a.m. the next day. So, kung halimbawa, na-block kayo ng 10 p.m., after nun, by 12 a.m., resume na ulit yung inyong account. So, telco warning, notification. For example, nakatanggap kayo ng ganitong message. LX warning, no confirmation from telco for G50X to 0915-250-4888 on 9/7/2008 at around 10:50. Please verify receipt upload with customer. Usually, ito nade-delay yung ating confirmation, pero mas naunang dumarating yung load ng ating kaibigan or parents na niloadan. Then, meron din tinatawag na 30 minutes stale request. So, ito yung matatanggap yung text. LX space, ito yung matatanggap yung command. Load command for 092226492222. Send by 9/16/2008 at around 8:18. Ignored. It was received on 9/16/2008 18:48. So almost 30 minutes nakalipas. So due to telco congestions, your balance is 525.75. So hindi siya nabawas kaagad. So nag-stale na yung command natin. Kaya ganun nare-restore yung ating remaining load balance. So, doon tayo sa brochure number 2, yung account replenishment. Ito yung format pag magde-deposit kayo ng load wallet via Union Bank. So, the format, company or institution name is vMobile. Then, client name, your name. Kung ano yung pangalan na niregister nyo sa vMobile, yun yung gagamitin nyo dapat sa pag-deposit ng load wallet by Union Bank. Then, account number, card number, or ref number. Dito nyo naman ilalagay yung inyong Technopin or ID number. Then, double check ulit yung amount data. Then, send nyo na sa teller. So, UCPB same format din for as low as 500. So, kuha lang ulit kayo ng bills payment. So, company or institution, vMobile, client name, your name, personal name nyo, then account or card reference, your ID number, yung nasa harapan. Then, ang kukunin nyo is yung bills payment ng UCPB. So, maganda rito, no need to send LX reload, notification, same day crediting, then no inter-branch deposit charge. Same din siya sa Metrobank. Minimum of 500 pesos. Kukunin nyo lang na paper is yung bills payment ay yung kulay green. Kung saan, yun yung kulay pag nag-deposit kayo via Metrobank. So, same format. Company or institution, vMobile, client name, pangalan mo, then your account card reference. Mahalaga yung mahalaga yung ID number natin doon. So, BDO naman. So, sa BDO, minimum of 500 pesos. It requires to send LX reload notification, no inter-branch deposit charge to. At ito yung mahalaga. Huwag nyo kakalimutan yung inyong receipt from the teller hanggat hindi nyo pa natatanggap yung inyong load wallet. So, pag BDO,
may mga procedures. So, first, yung BDO account number. Yung account number mismo ni V-Mobile na 46400626674. Then, BDO account name, V-Mobile Technologies. Hindi ito ilalagay nyo dito is hindi yung pangalan niyo. So, ito yung format na inyong susundin. Then, after natin magbayad sa teller via BDO, kunin yung cellphone niyo, then itatype naman natin yung LX reload na command. So, write message ulit, type natin yung LX space reload space ID number /PIK/amount/bank/branch/branch code /account number/date/time. Yung date and time, medyo crucial ito. Dapat kung ano yung timestamp doon sa deposit slip ninyo, kung anong oras kayo nag-deposit, yun ang inyong ilalagay na date and time dito. Then, yung let's see, branch code is katabi nung yung merong CD, yung 3 digits, yung 398, yun yung branch code ng specific branch na to. So, different branches ng BDO, iba-iba yung kanilang branch code. Then, after nun, sendan natin sila sa mga gateways natin. Then, sa BPI din, cash deposit din. It requires LX reload naman. Then, not. Tapos, wala siyang inter-branch deposit charge. Then, huwag natin kakalimutan ulit yung ating resibo from the teller. So, sa BPI account number, ang ito-type natin is 402-011091. Then, account number is V-Mobile Technologies. So, kailangan din natin ulit LX reload command. So, LX space reload space ID number /PIK/amount/bank/branch/branch code /account number/date/time. So, again, date and time kailangan consistent dun sa cash deposit slip na inyo binigay sa inyo ng teller. Then, after natin makita yung na-correct lahat ng format natin, isend lang natin sila ulit sa ating mga gateway. So, pwede din tayo mag-load wallet, transfer from a Technopreneur for as low as 300 pesos. So, ito yung format, LX space transfer space ID number space amount space Techno-user ID number space Techno-user cellphone number. So, yun yung format natin. Then, after nun, isend lang natin sila sa ating mga assigned gateway. So, dito natatapos yung part 1 ng ating technical training, yung managing your load extreme.